Magandang umaga, class! Kamusta kayo? Nakatulog ba kayo ng mahimbing? Very good! Nagagalak akong marinig yan, class. Magsitayuan ang lahat para sa ating panalangin ngayong araw. So, maaari bang pangunahan mo ito, Ginoong Hasing? Okay, class. May ipi-play si teacher na video at kailangan nating sabayan yung sayaw. Naiintindihan ba, class? Ngayon, tumahimik muna kayo para marinig ninyo ang mga pangalan nyo para sa attendance sa ngayong araw. Parang may marami akong nakikitang kalat. Maaari nyo bang pulutin ang mga iyon, class? At paki-arrange na rin ang mga upuan ninyo para maganda kayong tignan. Sa loob ng klase, may 3 rules sa klase ko. Una, dapat kayong makinig sa akin kapag nagdi-discuss ako. Kapag nagsasalita ako, ayokong may nag-uusap rin sa likod, okay? Pangalawa naman ay, bawal gumamit ng gadget kapag oras ng klase. So, kailangan naka-silent mode ang mga cellphone ninyo. Naintindihan ba? At panghuli, maging marespeto. Kailangan irespeto nyo ako at ang bawat isa. Maliwanag ba? Naintindihan ba, class? Bago ko makalimutan, pakipasa nga ang inyong mga takdang aralin para ma-check natin ito. Sa nakaraang aralin, sinong makakapagsabi sa akin kung ano ang tinalakay natin noong Lunes? Very good! Iyon ay tungkol sa pangungusap. May ipapakita akong larawan at kailangan niyong hulaan kung ano ang nais ipahiwatig ng larawan na yon. Meron akong babasahin na kwento sa inyo, class. Ito ay patungkol sa Ang Munting Sorpresa. So, kailangan niyong makinig kasi may mga katanungan pagkatapos ng kwento. So, magsisimula na ako. Ang Munting Sorpresa. Tuwing pumapasok ako sa paaralan, lagi akong sinasalubong ng matamis na ngiti ni Ate Gina, ang gwardiya sa aming paaralan. Araw-araw, hindi siya napapagod na ngumiti at bumate ng magandang umaga sa mga mag-aaral, guro at mga magulang na pumapasok sa paaralan. Ang bait naman ni Ate Gina, no? Ang bait ng guardian niya yon. Ganyan din ba ang mga guardian niyo dito sa paaralan? Class? Okay. Isang araw, nakausap ko si Ate Gina habang naghihintay sa aking sundo. Sabi niya, mayroon din siyang anak pero sa probinsya nag-aaral. Tinanong ko kung hindi ba siya nahihirapan sa kanyang trabaho. Ang sabi naman niya ay nakakapagod ang maging gwardya, subalit ginagawa niya ang lahat ng pagpapakasakit para sa asawa at anak niya. Hindi niya raw kaya na dalhin sa Maynila ang kanyang anak sapagkat mas malaki ang kanilang magiging gastos kung dito natitira ang kanyang buong pamilya. Marami pa sana akong itatanong kaya Ate Gina pero dumating na ang sundo ko. Pagpatuloy natin. Habang nasa loob ng sasakyan, tinanong ko kay Mami kung ayos lang magbigay ng simpleng regalo sa mga nagtatrabaho sa loob ng paaralan. Natuwa si Mami nang marinig ang aking balak gawin at sinabi niyang tiyak na makakatulong at ikagagalak niya ang magpagbibigay ko ng regalo. Kayo ba, class? Nagbibigay ba kayo ng regalo sa kapwa nyo? Tuwing may kaarawan, no? So, ipagpatuloy natin ang kwento. Kinabukasan, inihanda ni Mami ang kaunting pabaon para kay Ate Gina
dahil uuwi ito sa kanila upang magbakasyon. Pagdating sa paaralan, tuwang-tuwa akong bumaba sa aming sasakyan at binati ang magiliw naming gwardiya. Iniabot ko sa kanya ang isang supot na naglalaman ng mga dilata, tinapay at iba pa. Binati ko siya ng good morning pagkaabot ng aking munting sorpresa. Yumuko si Ate Gina at niyakap ako ng mahigpit at nagsabing maraming salamat, Clara. Masaya ba kayo na nagbibigay kayo ng kaunting sorpresa, di ba? Masaya si Ate Gina dahil very good. Nakatanggap siya ng munting sorpresa na galing kay Clara. So kayo, kailangan niyong magbigay ng regalo sa kapwa niyo kahit konting regalo lang na maa-appreciate ng inyong pagbibigyan.